Karaniwan nang itinuturing na pangalawang ina ang mga guro sa paaralan. Pero si Teacher Luz, hindi lang natatapos sa classroom ang kanyang pagtuturo. Dahil hanggang sa bahay, nagsisilbi siyang ilaw ng tahanan. Paano nga ba naging teacher at mother-in-one ang ating bida? Alamin natin yan dito lamang sa Kwentong Vision. Ako po si Maria Luz Figuejaldo, 26 years old, isang teacher at caregiver dito sa Vision Hub. Isang licensed teacher na tubong Negros Occidental ang ating 26 anyos na guro. Ako po yung bunso sa aming 7 magkakapatid. Actually po, lumaki po ako sa tiyahin ng aking papa kasi bata pa lang po ako ay namatay na po yung mama ko. Karoon po siya ng cancer. And then, kahit po na lumaki pa ako sa tiyahin ng papa ko, naramdaman ko pa din po yung pagmamahal at yung pag-aaruga po nila sa akin. At naging close din po ako sa kanila. Sobrang close ko po kay nanay, sobrang close ko din po talaga kay tatay. Maaga mang naulila ng kanyang ina, binusog naman siya ng pagmamahal ng tiyahin at tiyuhin nito. Ang pag-ibig na ito ang nagtulak sa ating teacher para maging parte ng Vision Help International Care Foundation. May co-teacher po ako dati na nag-recommend po sa akin na mag-apply po sa Vision Help. Ako po ay taga-Hinigaran, Negros Occidental. Kaya po nung narinig ko po na ako po ay na-hired as their classroom teacher, masaya po ako. At the same time, nalulungkot at kinakabahan po. Kasi first time ko pong mahiwalay sa family ko ng ganun katagal. Tapos, wala po talaga akong alam na lugar dito sa Manila kasi first time ko din pong lumuwas. At lahat po first time din po sumakay ng aeroplano. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga taong may kabutihang loob na siyang tumulong po talaga sa akin. Sa totoo lang po, kinonsider ko din po yung sarili ko as ampon na yun po yung nararamdaman ko talaga na hindi din po alam ng family ko. Kaya nga po, nung nalaman ko po na orphanage siya, ginarap ko po yung opportunity ng kapagtrabaho kasi desire ko din po na iparamdam din po ba sa kanila yung pagmamahal at pag-aarga na naramdaman ko din po sa hindi ko tunay na magulang. One time po, habang papasok po ako sa gate, lumapit po yung isang estudyante ko. Sabi niya, "Teacher, alam mo ba, nagbabasa na ako ng Bible. Nagsimula na po ako magbasa sa John." Tapos, kasi yung first period po namin is devotion. Tapos, nakikita ko po yung mga bata, meron po silang journal. Habang nagde-devotion po ako, sumusulat po sila doon sa journal nila. Yung iba po, nagbabasa po ng Bible nila. Yung iba po, sumasabay sa pag-worship. Yung iba naman, napakaseryoso naman kapag nananalangin. When it comes naman po sa kanya ng academics, masaya po talaga ako na kahit isang buwan ko na po siyang naturo sa kanila or weeks na din po, kapag tinatanong ko po sila, naaalala po nila. So, ibig sabihin po, ay natututo po sila. Madami po silang nakukuha ng mga lesson, ganun po. Kapag tinatanong ko po sila during discussion po namin, okay, ano yung mga pangarap ninyo sa buhay? Sinasagot po nila sa akin, "Teacher, gusto ko pong maging pulis. Teacher, gusto ko pong maging sundalo. Ako po, teacher, doctor, scientist." May iba din po na gusto maging missionary. Ang inaakalang pagtuturo lang sa classroom, nauwi din sa pagdidisiplina sa bahay. Dahil ang ating teacher, kinalaunay, naging caregiver na din. Nung una ko po kasi ditong dumating sa Vision Health, napunta po ako sa HOH, umaan po muna ako doon. And then may isang scenario po na kung saan yung mga bata doon, nagkakaroon po sila ng movie time. And then nakita ko po na after na movie time, yung isang caregiver na nagbabantay, pinapainom sila ng gatas. Pagkatapos nun,
tinututbrushan sila, and then pinaakyat na, and then pinatulog. Sumagi po sa isipan ko na sabihin sa HR namin na kung pwede po ba ako na maging caregiver. Kasi nung una ko po silang nakita, ang nararamdaman ko po ay saya at ang cute-cute po talaga nila. So parang maiba din po siya sa ginagawa ko. Kaya naging caregiver po ako. At yun po talaga yung kwento sa likod mo. Kapag hawak-hawak ko yung mga baby, isa yun sa mga talagang nagpapasaya sa akin. Tapos yung pinapaliguan ko sila, tapos pinapainom ko sila ng gatas. Yun yung nakakapagpasaya talaga. Pero hindi ko din po na makakaila na nakakapagod din po siya. Lalo na po na hands-on po kami sa kanila. At saka isa din po sa mga natutunan ko na kung bakit po nakakapagod is that because bata po sila. And then bilang bata po, they are full of energy at saka napaka-playful po nila. So bilang matanda na or ate na sa kanila, so napapagod na, nasabayan din yung energy na meron sila. Kaya masaya at the same time nakakapagod. Kapag sunod-sunod po yung mga babies na dumadating, na nakikita ko po talaga na napakahirap din po siya sa mga caregiver kasi po, even nap time po nila, hindi na po sila nakapagpapahinga. Kasi there are times po talaga na yung mga bata ay umiiyak, hindi lang po isang bata, dalawa, kundi tatlo or sabay-sabay silang umiiyak. So, nakikita ko po at nararanasan ko din po mismo na karga-karga yung baby and then nakasandal sa upuan tapos pinapatulog kasi kapag umiiyak yung bata natataranta ako kasi hindi ko alam kung bakit po ba sila umiiyak, nagugutom po ba sila or ano po yung masakit sa kanila, masakit po ba yung tiyan nila. Kasi kapag baby po yung inaalagaan mo, kailangan mo maging alerto din po sa kanila Yung ginagawa ko po sa mga batang nagtatantrum, nilalapitan ko sila. And then, kinakausap ko sila kung ano yung problema. And then, kapag sila po ay nasaktan, kinocomfort ko. Kasi gusto ko din po bang iparamdam sa mga bata na may tao din po bang umiintindi po sa kanila. Hindi lang po nakikita sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa sarili mong mga anak. Ang pagiging mabuting ina po ay nakikita rin po yon na kahit hindi mo siya kadugo, hindi mo siya anak, hindi mo siya kamag-anak, pero ikaw ay nag-take ng responsibility na sila ay alagaan. Na ikaw yung tumatayo bilang kanilang nanay at ikaw yung nagsisakripisyo para sa kanila. Katulad po ng mga caregiver namin, sila po ay nagbabantay sa mga alaga namin na nasa ospital. May instances nga po na kung saan yung isang caregiver namin, Christmas, New Year, nandun po siya sa hospital, siya po yung nag-aalaga, siya po yung nagbibigay talaga ng malasakit sa bata, at siya talaga yung nagpaparamdam sa bata ng tunay na pagmamahal. So yung mabuting ina para sa akin ay isang tao na may pusong handang magmahal ng walang hanggan, magmahal ng walang kapalit, totoo, at sila din po yung mga tao na hindi din po tumitigil sa pag-pray sa mga batang kanilang inalagaan. Isa si Teacher Luz sa mga kababaihan ng Vision Help International Care Foundation na tumatayong ina sa mahigit 100 bata ng bahay ampunan. Nagpapakain, nagpapaligo, nagtuturo, nagbabantay at nagmamahal. Siya si Maria Luz Grijaldo, isang teacher, caregiver at mabuting ina.